Sa gitna ng abalang paliparan ng Maynila, kung saan ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat paghinga ay kontrolado ng sistemang disiplinado, may isang pairs na tahimik ngunit mapagmetiyag na kumikilo sa anino ng lahat. Si Emilio Navarro, isang veteranong airport security officer, ay kasalukuyang binibilang na lamang ang ilang linggo bago siya tuluyang magretiro. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang kanyang matapat na kasangga, si Bante, isang German Shepherd na K-Siyam, na ilang taon na ring nakadikit sa kanyang anino, sa init man o ulan, sa mga drill man o tunay na banta. Walang masyadong usapan sa pagitan ng dalawa. Isang tingin lang ni Navarro, alam na agad ni Bante ang dapat gawin. At sa araw na iyon, akala nila, isa na namang regular na inspeksyon ang haharapin nila. Hanggang sa maramdaman ni Bante ang hindi niya may paliwanag na presensya. Sa pila sa harap ng check-in counter, isang babaeng buntis ang tahimik na nakatayo, halatang pagod ngunit may hinahanap sa paningin. Si Emilia Cortez, ang babae, ay tila walang iniintindi kundi ang makaupo na lamang sa eroplano at makauwi. Ngunit biglang tumaho si Bante. Hindi basta taho, kundi yung matalim, paulit-ulit at puno ng tensyon. Tumigil ang mga tao. Napalingon ang ilan, habang ang iba ay agad na pa-atras sa kaba. Tumakbo si Bante papunta sa babae, ngunit agad siyang pinigilan ni Navarro gamit ang mahigpit na sigaw. "Stay, Bante!" Ngunit si Bante, bagamat huminto sa pagtakbo, ay patuloy sa pagkatig sa direksyon ng babae. Tumahol pa rin siya. Mas malalim, mas determinado. Agad lumapit ang mga karagdagang opisyal. Si Emilia, halatang gulat, ay nagtataka kung bakit siya ang tinutumbok ng isang K-Siyam unit. "Ma'am, pwede po ba kayong sumama sa amin para sa karagdagang pagsusuri?" Mahinahong tanong ng isa sa mga babaeng opisyal. "May problema po ba?" Tanong ni Emilia, nanginginig ang tinig. "Wala po kaming sinasabi. Standard protocol lang po ito. May reaksyon lang po, yung aso naming kasama sa screening." Sa loob ng security room, si Emilia ay nakaupo habang ina-assess ng medical personnel. Kasama niya ang isang therapist, isang female officer, at si Navarro na pinili pa ring manatili. Si Bante ay nasa likod ng salamin, ngunit hindi na umugong. Bakus, nakatitig lang. Hindi naman siya mukhang nagdadala ng kahit ano. Bulong ng isang opisyal. "Pero bakit ganong karektibo si Bante?" Tanong ng isa. "Alam naman natin ang training niya. Hindi siya tumataho ng walang dahilan." "Pwede bang hormonal?" "Buntis siya." Maaaring naamoy ni Bante. Umiling si Navarro. Alam ko ang pagkilos ni Bante. Hindi ito pangkaraniwang alert. Hindi siya natatakot o nag-aalala. Parang may gusto siyang sabihin. Sa gitna ng pagsusuri, napansin ng isang staff na may maliit na metal bolt sa bag ni Emilia. Inilagay ito sa scanner. Walang wiring. Walang electronics. Aeroselyado at hindi agad mabuksan. "Pwede po ba itong buksan?" Tanong ng staff. Tumango si Emilia, tila biglang nag-alala. Sa pagbukas ng kahon, may isang lumang larawan ng isang sundalo. At isang sulat, nakasulat sa kamay ng isang babae. Tumayo si Navarro. Pinagmasdan niya ang larawan. "Kilalang-kilala ko ang uniform na yan. Anya. Ito ang standard issue para sa mga tropa noong Marawi Siege." Si Emilia ay napayak. "Hindi ako terorista. Anya, hindi ako masama. Nandito lang ako para dalhin siya sa ama niya." "Ang anak mo?" Tanong ni Navarro. Tumango si Emilia. "Hindi ko siya kailanman nakilala. Pero ang lalaking ito, si Mateo Reyes, siya ang ama. At isa siya sa mga sundalong nakasama ni Bishop noon sa operasyon." Napatingin si Navarro kay Bante, nang gayo'y tahimik na nakatingin sa kanila sa kabilang panig ng salamin. Walang galaw, walang taho, arabang naunawaan niya ang lahat. At sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng protocol at protocol violation, may isa mas malalim na kwento ang unti-unting lumalabas. Hindi ito tungkol sa bomba. Hindi ito tungkol sa banta. Ito ay tungkol sa connection ng isang alada, ng isang sundalo,
at ng isang pamilyang muntik nang hindi magkakilala. Tahimik ang kwarto kung saan pansamantalang inimbak si Emilia Cortez habang patuloy ang pagbisisi ng mga opisyal sa kanyang pagkatao. Sa kabilang panig ng salamin, si SC2 Emilio Navarro ay nakaupo, pinagmamasdan si Bante, nang gayon ay tila hindi na agresibo, kundi nakamasid, kalma, ngunit hindi nawawala ang tensyon sa kanyang postura. Sa loob, lumapit si Lara Sarmiento, isang kasamahan sa airport security na eksperto sa background checks. "Sir, may nahanap kami sa records ni Emilia," anya habang inilalapag ang tablet sa harap ni Navarro. Siya ay dating nurse sa isang conflict zone sa Mindanao. 4 na taon siyang naka-assign doon bago bumalik na Maynila. Saang taon siya umalis? Tanong ni Navarro. 2019. Tumango si Navarro. Iyon din ang taon ng huling misyon ni Mateo Reyes. Habang isinasagawa ang background verification, si Emilia ay nanatiling tahimik, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Pinipilit manatiling kalmado. Lumapit si Lara sa kanya. "Emilia, hindi ka namin inaresto. Pero gusto lang naming maintindihan kung bakit ganito ang naging reaksyon ng K-Sham namin sa iyo." "Hindi ko rin alam," sagot niya, bahagyang nanginginig. "Wala akong masamang balak. Nais ko lang makarating sa Isabela. Doon ako titira kasama ng lola ko habang hinihintay ko ang paglabas ng anak ko." "May kinalaman ba sa sundalo sa larawan?" tanong ni Lara. Tahimik. "Si Mateo, siya ang ama." "Buhay pa ba siya?" Umiling si Emilia. Luha na ang bumagsak sa kanyang pisngi. "Namatay siya sa operasyon. Pero ilang linggo bago siya mamatay, nalaman kong buntis ako. Hindi ko na siya nakausap. Ang sulat na iyon lang ang paraan ko para may pakilala siya sa anak ko." Sa kabilang kwarto, habang sinusuri ni Navarro ang lumang larawan, napansin niya ang badge sa uniforme ng sundalo. Isa itong unit mark na kilala niya. Unit kung saan minsang naging bahagi si Bante bago siya ma-assign bilang airport security dog. Hindi ito coincidence. Bulong niya. Naalala ka niya, Mateo. Biglang pumasok si Lara. "Sir, may footage kami." Isang archive video mula sa field. Ipinapakita si Mateo kasama ang isang K-Sham, si Bante mismo. Nag-rescue sila ng 2 civilian sa ilalim ng putukan. Pinanood ni Navarro ang video. Sa screen, si Mateo, duguan ngunit matatag, ay nakayuko habang pinoprotektahan ang mga bata. Sa tabi niya, si Bante, nagtutulak ng debris gamit ang nguso, nagsisigaw ng taho para alertuhin ang command. Hindi lang pala sila basta nakita. Ani Navarro, magkakasama sila sa buhay at kamatayan. Pagbalik sa interrogation room, muling himarap si Navarro kay Emilia. Ngunit ngayong mas malinaw na ang koneksyon, ang tono niya ay mas malumanay, mas mapagunawa. "Emilia, gusto ko malaman mo na hindi ka naming pinagbibintangan. Pero may mga taong kailangan naming tanungin. Maaari ka bang manatili rito ng kaunti pa? Kung makakatulong ito para may paliwanag ang lahat." Lumapit si Bante, hindi agresibo, kundi dahan-dahang humakbang papalapit. Lumuhod si Emilia, at sa kabila ng kaba, inabot ang ulo ng aso. Hindi siya tumaho, hindi siya umurong. Bagkus, hinayaang haplusin siya ng babae. At sa tahimik na sandaling iyon, nawala ang tensyon. Sa pagitan ng isang ina, isang alaga, at isang kwento ng nakaraan, may piraso ng kapayapaang bumalot sa paligid. Habang sumasapit ang gabi sa paliparan, ang mga security light ay nagliliwanag sa mga koridor na tila tahimik ngunit laging may tensyon. Sa loob ng security briefing room, nanatiling nakaupo si SC2 Emilio Navarro, pinagmamasdan ang mga video recording ng archive footage mula sa military command. Kasama niya si LT, Andrea de la Cruz, isang opisyal mula sa Intelligence Division na dumating upang tumulong sa pagsusuri. "Hindi ko akalain na makikita ko ulit to," bulong ni Navarro habang pinapanood ang eksenang pinoprotektahan ni Mateo Reyes ang mga sibilyan sa gitna ng putukan. Sa tabi niya, walang iba kundi si Bante, mas bata pa, mas agresibo, ngunit kitang-kita na ang parehong espiritu. Ilang taon na siyang wala,
Tanong ni Andrea. Halos 4, sagot ni Navarro. Ngunit para kay Bante, parang kahapon lang lahat. Samantala, sa infirmary section ng airport, nagpapahinga si Emilia Cortez. Kasama niya si Lara Sarmiento, na mas naging personal ang pagtreto kaysa official. Isang tasa ng tsaa, isang piraso na tinapay, at isang katahimikang sinubukang punan ng pangunawa. Emilia, ani Lara, hindi na ito tungkol sa protocols. Gusto lang naming malaman ang totoo, hindi para parusahan ka, kundi para tulungan ka. Tahimik si Emilia. Ngunit sa kalaunan, nagsimula siyang magsalita. Noong una ko siyang nakilala, wala siyang ngiti. Laging seryoso. Pero sa tuwing kasama niya ang aso niya, parang may liwanag sa mga mata niya. Si Mateo, tumango siya. Hindi niya kailanman inamin sa akin na natatakot siya. Pero kapag si Bante ang kausap niya, para siyang bata. Parang may lihim silang alam na tayong lahat ay hindi makikita. Sa kabilang silid, nagdesisyon si Navarro na muli silang ipakita kay Emilia ang footage upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa kwentong ito. Pagpasok ni Emilia, agad niyang nakita sa monitor ang video ni Mateo. Napatakip siya ng bibig, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa matinding emosyon. Ito ang unang beses na nakita ko siyang gumalaw mula nang mawala siya. Anya, umiyak. Tumayo si Bante, lumapit sa screen at tumahimik sa harap nito. Tahimik na parang nagbigay galang. Para bang naalala rin niya. Alam mo ba, ani Navarro, matagal na naming sinusubaybayan ang behavior ni Bante. Mula na mamatay si Mateo sa operasyon, nagbago siya. Tumigil sa pagkain ng ilang araw. Hindi nagpapakilos. Tila ba nagluksa siya. Nagkatinginan sina Emilia at Bante. At ngayon lang ulit siya naging ganito. Parang may nahanap siya o may naibalik. Maya-maya, dumating ang bagong impormasyon mula kay Lara. Isang fingerprint scan ng sulat na hawak ni Emilia ang ibinalik ng forensic. May natagpuan tayong fingerprint na hindi kay Emilia. At guess what? Match ito sa record ni Mateo Reyes. Nabigla ang lahat. Ibig sabihin, siya mismo ang sumulat noon. At hawak-hawak ito na Emilia simula't simula. Sa labas ng silid, habang umuulan sa runway, tumayo si Navarro sa may bintana. Lumapit si Emilia. Patawad kung naging sanhi ako ng kaguluhan. Mahina niyang wika. Hindi mo kasalanan na may iniwang kwento sa iyo ang nakaraan, sagot ni Navarro. Minsan, ang mga kwentong iyon ang nagbubukas sa atin ng panibagong simula. Sa likod nila, si Bante ay umupo. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa bituin ng gabi, parang may hinihintay. Isang koneksyon na hindi kailanman naputo. Sa headquarters ng airport security, nanatiling bukas ang mga ilaw kahit malalim na ang gabi. Sa gitna ng katahimikan, si SC-2 Emilio Navarro ay abala pa rin sa pag-ugnay ng mga piraso ng kwento, ang koneksyon ng isang buntis, isang sundalo na matagal nang yumaw, at isang K-siyam na tila muling nagising sa lumang damdamin. Sa tabi niya, si LT, Andrea de la Cruz ay may dalang bagong impormasyon. May sulat tayong natanggap mula sa military archive. Ayon niya, galing ito sa commanding officer ni Mateo Reyes. Tinanggap ng command ang huling will niya ilang araw bago siya mawala sa operasyon. Ibinukas ni Navarro ang sulat. Sa loob nito, malinaw ang mensahe. Kung sakaling hindi na ako makabalik, ipagpaumanhin ninyo. Ipinagkatiwala ko kay Emilia ang huli kong alaala. Hindi ko man masabi sa kanya ng personal, pero mahal ko siya. At kung may anak man siya, gusto kong malaman ng bata kung sino ang ama niya. At gusto kong makilala siya, kahit mula sa malayo. Tahimik ang buong silid. Maging si Andrea ay hindi makapagsalita. Sa infirmary, si Emilia Cortez ay nanatiling gising. Kinakausap siya ni Lara Sarmiento, nang gayo'y hindi na lang basta official, kundi isang kaibigan. Bakit hindi mo agad sinabi sa kahit sino ang tungkol sa kanya? Tanong ni Lara. Dahil takot ako, sagot na Emilia. Takot akong akalain nilang gumagawa lang ako ng kwento. Takot ako na hindi nila paniwalaan ang isang sulat mula sa patay.
Pero hindi ka dapat matakot sa katotohanan, lalo na kung ito ay para sa isang buhay na pinipili mong buuin. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga ulap, nagdesisyon si Navarro na ibalik si Bante sa departure area, kung saan unang naramdaman ng aso ang presensya ni Emilia. Pagdating nila sa terminal, si Bante ay biglang tumigil. Hindi sa takot, hindi rin sa pagdududa. Tumahol siya, isang mababang tahol na puno ng damdamin. Sa kabilang dulo, nakita nila si Emilia na muling naglalakad patungo sa kanila. May bitbit na maliit na kahon. May isa pa pala akong hindi naibigay. Ani niya. Sa loob ng kahon, isang maliit na kwintas, may palawit na metal, at sa likod nito, nakaukit ang pangalan ni Mateo at ang petsa ng kanilang huling pagkikita. Hindi na kumibo si Navarro. Kinuha niya ang kwintas at marahang inilagay ito sa harness ni Bante. Para sa kanya ito, anya, para sa partner niyang hindi niya kailanman nakalimutan. Ilang saglit lang, may dumating na matandang babae, ang ina ni Mateo Reyes. Matagal na raw niyang sinusubaybayan ang airport investigation at nang marinig ang pangalan ng anak niya, agad siyang dumating mula sa probinsya. Pagkakita niya kay Emilia, hindi na kinailangan ng paliwanag. Lumapit siya, inabot ang kamay ng dalaga, at niyakap ito. Salamat at dinala mo siya sa amin. Ay niya, salamat at pinili mong ituloy ang kwento niya. Sa tabi nila, si Bante ay umupo. Tahimik lang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi, tapos na ang misyon. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil may bagong buhay na isisilang at may bagong kwentong isusulit mula sa alaala ng isang sundalo, sa puso ng isang ina, at sa panata ng isang asong hindi kailanman lumimot. Makalipas ang ilang araw mula nang may pasa ang lahat ng dokumento at ebidensya sa command center, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay sa paliparan. Ngunit sa puso ng mga taong naging bahagi ng kwento ni Mateo Reyes, walang bumalik sa deity. May naiwan, isang bigat, isang liwanag at isang alaala. Sa opisina ni SC2 Emilio Navarro, si Bante ay nakahiga sa kanyang lumang kumot. Hindi tulad ng deity, mas madalas na siyang tumahimik. Hindi dahil sa pagod, kundi tila ba alam niyang natapos na ang isang mahalagang kabanata. Dumating si Lara Sarmiento, may dalang balita. Sir, may request mula sa pamilya ni Mateo. Kung maaari raw ba ay dalhin si Bante sa probinsya para doon niya ipagpatuloy ang nalalabing mga araw niya. Napatingin si Navarro kay Bante. Hindi siya agad nagsalita. Mahalaga si Bante hindi lang sa serbisyo. Isa siyang saksi. Isa siyang kasama. Pero baka doon siya makahanap ng tahimik na buhay. Ani Lara, sa probinsya ng Nueva Ecija, naghahanda ang pamilya Reyes ng isang maliit na pagtitipon. Hindi ito isang buro, hindi rin isang selebrasyon. Isa itong pasasalamat para sa isang alagang hindi kailanman iniwan ang anak nila kahit hanggang huli. Dumating sina Navarro at Bante sa lugar na iyon. Simple lang ang bahay, may taniman sa gilid at may duyan sa may puno. Paglapag ni Bante sa lupa, dahan-dahan siyang lumakad, naamoy ang hangin, pinakiramdaman ang paligid. At sa isang sulok ng bakuran, nahanap niya ang lugar na dapat ay noon pa niya nakita. Ang ina ni Mateo, si Aling Teresa, ay lumapit kay Navarro. Alam ko pong malapit kayo sa kanya. Pero kung papayag kayo, dito na lang sana si Bante. Tahimik si Navarro. Tumingin kay Bante, nang gayo'y nakaupo sa harap ng isang luma at kinakalawang na pangalan sa pader. Mateo Reyes, 1,988, 2,020. Iyon ang naging partner ko sa loob ng maraming taon. Ay niya. Pero mas matagal siyang naging kasama ni Mateo sa pakikibaka. Karapat-dapat siyang makasama sa kanyang tahanan. Kinabukasan, sa ilalim ng araw, sa gitna ng bakuran, may isang maliit na altar na itinayo. Sa gitna nito, nakalagay ang larawang kinunan sa operasyon. Si Mateo at si Bante, magkatabi sa gitna ng putik, kapwa seryoso ngunit matatag. At sa tabi ng larawan, inilagay ang kwintas na dala ni Emilia.
Tahimik lang ang lahat habang binibigkas ni Navarro ang ilang salita. Hindi lahat ng bayani ay sumisigaw. May ilan sa kanila, tahimik lang. Tulad ng asong ito, na mas marami pang nailigtas kaysa sa may papaliwanag ng sinuman. Tumahol si Bante. Isang beses lang. Mahina, ngunit buo. At tila iyon ang huling pagsagot sa panata ni Meteo. Ilang metro ang Leo, sa lilim ng puno, si Emilia Cortez ay nakaupo. Katabi niya ang isang lumang notebook, ang journal ni Meteo. Hawak niya ito, parang bante ng nakaraan. Sa tabi niya, isang maliit na sapatos ng sanggol. Papakilala kita sa kanya, Meteo, bulong niya. Sa tamang panahon, at sa katahimikan ng lugar na iyon, sa pagitan ng hangin at araw, may isang asong nakahiga sa damuhan. Nakapikit ngunit gising ang puso dahil alam niyang natupad ang kanyang misyon. Lumipas ang mga buwan. Bagamat tuluyan nang naresolba ang kaso ni Meteo Reyes at bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa maraming tahanan, sa isang simpleng bahay sa Nueva Ecija, may isang alagang patuloy na nagbibigay saysay sa katahimikan. Si Bante, bagamat tumatanda na, ay nanatiling alerto. Araw-araw, naglalakad siya sa bakuran, palaging tumatambay sa tabi ng duyan kung saan deti nakaupo ang ina ni Meteo. Arabang binabantayan pa rin niya ang pamilya. Ang ina ni Meteo, si Aling Teresa, ay madalas magsalita sa kanya. Wala ka mang salita, alam kong naiintindihan mo ako. At si Bante, sa bawat sulyap, sa bawat pag-upo sa tabi ng kanyang lumang harness, ay parang sinasabi, narito pa rin ako. Kahit wala na siya. Minsan sa isang hapon, bumisita si SC2 Emilio Navarro. Hindi na siya naka-uniform. Wala na siyang dalang radio o sidearm. Isa na lamang siyang retiradong alagad ng batas. At kakita ni Bante kay Navarro, tumayo siya, dahan-dahan ngunit may lakas. Lumapit siya at inilapat ang ulo sa tuhod ng kanyang dating kasama. Matagal kitang hindi nakita, partner, bulong ni Navarro. Pero alam kong tama ang naging desisyon natin. Naupo silang dalawa sa ilalim ng puno. Sa di kalayuan, si Emilia Cortez ay papalapit, bitbit ang kanyang anak, isang batang lalaki na wala pang isang taon, nakangiti habang hawak-hawak ang isang maliit na laruan, laruang asong kulay kayumangi. Emilio, ani Emilia, gusto ko sanang ipakilala siya, si Meteo Jr. Tumahol si Bante. Mahina, ngunit tila may pagkilala. Kinuha ni Emilia ang kamay ng anak at marahang ipinatong ito sa ulo ni Bante. Hindi umalma ang aso. Hindi rin siya gumalaw. Nanatili lang siya roon, parang sinasabi, alam ko kung sino ka, at alam ko kung kanino ka galing. Makalipas ang ilang linggo, napagdesisyunan ng pamilya ni Meteo na itayo ang isang maliit na silid alaala para sa kanya. Isang silid na puno ng mga larawan, sulat, medalya, at kwento. Sa gitna ng kwarto, isang larawang itinampok, si Meteo, si Bante, at ang team nila noong active duty pa sila. Parehong nakaayos, parehong alerto, parehong tahimik pero makapangyarihan. Sa ilalim ng larawan, isang simpleng ukit. Sa katahimikan ng kanyang presensya, may lakas na hindi kailanman nawala. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang papalubog ang araw, umupo si Bante sa may pintuan ng bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa ihip ng hangin at huni ng mga ibon. Sa tabi niya, naupo si Meteo Jr., hawak ang isang lumang harness. Walang nagsalita, pero ramdam ng lahat ang kanyang sagot. Ang isang asong ang panata ay hindi nasusukat sa dami ng misyon, kundi sa lalim ng ugnayan. Lumipas pa ang mga buwan. Ang dating sanggol na si Meteo Jr. ay natutong gumapang, tumawa, at makipaglaro. At sa bawat hakbang ng kanyang paglaki, laging naroon si Bante, hindi bilang bante ng bahay, kundi bilang tahimik na anino na sumusubaybay. Sa tuwing maglalaro si Meteo Jr. sa bakuran, si Bante ay palaging nasa isang metro lang ang layo. Hindi siya masyadong kumikilos. Pero sa tuwing matatalisod ang bata, naroon siya para saluhin. Sa tuwing may iyak ito, naroon siya para tahimik na ilapit ang sarili. Parang alam niya kung kailan kailangan siya,
Ani Emilia Cortez isang hapon habang kausap si Essie Dalawa Navarro na dumalo upang kumustahin sila. Hindi lang parang, alam talaga niya, sagot ni Navarro. Ang mga tulad ni Bante, hindi basta-basta naglalaho ang panata kahit wala na sila sa serbisyo. Isang araw, habang pinupunasan ni Emilia ang lumang medalya ni Meteo, napansin niya si Meteo Jr. na tahimik na nakaupo sa tabi ni Bante, hawak-hawak ang isang lumang sketchbook. Ito ang journal ni Meteo na minsang iniwan sa kanya. Luma na yan, anak, anya. Pero ngumiti lang si Meteo Jr. at sumagot ng hindi mo aakalain mula sa isang 4 na taong gulang. Si Bante ang nagsabi sa akin na mahal ako ng papa ko. Napatigil sa Emilia. Anong sabi mo? Na mahal ako ng papa ko. Di ba, Bante? Tumingin si Bante kay Emilia. Hindi siya tumaho. Hindi rin siya gumalo. Pero sa kanyang mga meta, parang may pagsang-ayon. Kinagabihan, habang natutulog si Meteo Jr., naupo si Navarro at Emilia sa balkonehe. Sa tabi nila, si Bante, nakahiga ngunit gising. Alam mo, ani Navarro, marami na akong nakasama sa serbisyo. Mga kaysyam na matatalino, matatapang, maabilidad. Pero si Bante lang ang nakita kung kayang damhin ang bigat ng isang kwento, ng isang pagkawala, at ng isang bagong pag-asa kahit walang sinasabi. Tahimik si Emilia. May balak po kaming dalhin si Meteo Jr. sa Maynila balang araw, wika niya, para mag-aral. Pero gusto ko munang manatili siya rito, sa paligid kung saan nararamdaman niya ang tatay niya. Tumango si Navarro. At habang narito si Bante, alam mong kasama pa rin niya ang ama niya. Kahit tahimik lang, nandiyan. Sa susunod na mga linggo, si Bante ay mas madalas nang naupo sa lilim. Mas mahaba na ang tulog, mas mabagal ang lakad. Pero sa tuwing tatawagin siya ni Meteo Jr., bumabangon pa rin siya. Naglalakad. Tumatahol ng isang beses. Para bang sinasabing, narito pa rin ako. Isang huling tagpo bago matapos ang buwan, habang ang mga bata ay naglalaro, habang si Emilia ay nagtutupi ng mga lumang damit, at si Navarro ay tinatanaw ang palayan. Si Bante ay tahimik na naupo sa tabi ng duyan. Tumingin siya sa paligid, sa langit, sa lupa, sa pamilya na minsang iniwan ng digmaan, ngunit binuo ng alaala. At isang huling beses, tumaho siya, malambot, may baba, buo. Isang malamig at payapang umaga sa Nueva Ecija. Ang hamog ay bumalot sa mga damuhan, at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa kisem ng langit. Sa tabi ng maliit na duyan sa bakuran, nakahiga si Bante. Tahimik, hindi gumagalaw, ngunit para bang nakangiti. Sa tabi niya, si Meteo Jr. ay nakaupo, abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Ginuguhit ko si Papa. Wika niya kay Emilia Cortez na ngayon ay lumapit dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. At si Bante, magkasama sila sa langit. Napatingin si Emilia sa kanyang anak, napaluhan ngunit may ngiti. Yumuko siya kay Bante at marahang hinaplos ang makapal na balahibo. Maraming salamat, kaibigan, bulong niya, dahil ikaw ang naging tulay namin sa alaala ni Meteo. Ilang minuto pa, dumating si Essie Dalawa Emilio Navarro. Himinto siya sa may gate at bago pa siya makapasok, napansin na niyang kakaiba ang katahimikan. Paglapit niya, nakita niya si Bante, nakahiga pa rin sa lumang banig. Ang harness nito ay maayos na nakapatong sa tabi. Naupo siya sa tabi nito, marahang kinuha ang kanyang lumang badge at ipinatong sa tapat ng dibdib ng alaga. Partner, bulong niya, oras na para magpahinga. Hindi na gumalaw si Bante. Wala nang tugon. Ngunit sa dami ng tao na nagsama sila, alam niyang hindi ito isang wakas, kundi isang paglipat. Isang tahimik ngunit matapang na paalam. Ilang araw ang lumipas, isang maliit ngunit makabuluhang seremonya ang ginanap sa Kaysham Training Center ng Central Luzon. Sa gitna ng isang luntiang hardin, itineo ang isang monumento. Isang estatwang tanso ng isang German Shepherd, nakatayo sa atensyon. Sa paanan nito, may nakaukit. Bante, tahimik. Tapat, bayani. Dumalo ang mga dating kasamahan,
ilang opisyal, at ang mga pamilyang minsang nailigtas ng init ni Navarro at Bante. Nasa unahan si Meteo Jr., hawak ang kamay ni Navarro, habang si Emilia ay nakatayo sa likod, may ngiting may halong lungkot at pasasalamat. Lolo, tanong ni Meteo Jr., pupunta rin ba si Bante sa langit? Ngumiti si Navarro. Matagal na siyang nandoon. Bago pa natin siya tuluyang naiwan, nandoon na siya, binabantayan tayo. Sa huling bahagi ng seremonya, inilabas ng training center ang bagong recruit, isang batang German Shepherd na pinangalanang Bayani. Tumahol ito ng isang beses. Mabilis, malakas, at sa katahimikan ng paligid, ang lahat ay napatigil. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Alaala ng isang aso na hindi kailanman nangailangan ng salita upang maging bayani. At sa paglubog ng araw, habang papalayo ang anino ng estatwa ni Bante sa damuhan, isang hangin ang dumaan. Tila baga isang huling tahol ng paalam. Hindi para sa pagwawakas, kundi para sa panibagong simula.